air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon my dear is yung ating daily reading para po ito sa araw ng May 25, 2026. Titingnan natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang reading. Maraming salamat po. Thank you very much appreciated po. Okay? So gusto ko rin pong magpasalamat sa mga napadaan at napasilip lang po sa ating channel. Thank you so much for dropping by. And maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear. Welcome po sa ating channel. Sana ay mahanap mo my dear kung ano man ang hinahanap mo sa channel na ito. Okay. So kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go na tayo my dear air sign. Ano tayo? Diamond spread. Nagpahinga muna tayo dun sa 8 card spread natin. Umpisahan natin ang reading na to sa pagkuha ng overall energy para sa araw na ito. Okay, let me see my dear. Air sign. Okay, what is this? The King of Wands. Okay. So, magandang nakukuha ko sa kanya na energy, my dear. Kasi ngayong araw na to is a good day. Magandang araw para gumawa ng mga bagay-bagay. Take action. Yun na nakukuha ko, my dear, sa card na to. It's a good day para mag-take ng action, no? So, kung meron kang mga gustong mangyari, meron kang mga binivision, meron kang mga pangarap sa buhay, maganda tong araw na to, my dear, because you are being guided ng ating King of Wands, which is may kinalaman sa determination, no? Kasi makakaramdam ka, my dear, ngayong araw na to ng determination, ng passion. So, it is just a reminder sa iyo, my dear, na ngayong araw na to, wag mo kung saan-saan dalhin, my dear, yung energy mo. I-focus mo talaga siya, my dear, doon sa goal mo. And you will be surprised kasi, maganda yung magiging outcome. Okay, so tingnan natin, my dear, additional cards tayo. Punta tayo sa love. Possible din na maramdaman mo ngayong araw na to na parang maano ka, yung pangalan nito, malikot, no? Kung saan mo gusto pumunta, parang ganon. No, ang dami mong gustong gawin, okay? Kaya nakukuha ko dyan, yung energy mo is talagang i-center mo talaga dun sa kung ano yung pinaka gusto mo talaga, no? Kasi posible na ngayong araw na to, kung saan ka dadalhin ng iyong mga paa, okay? So, we have here the energy of the Knight of Swords. Ang Knight of Swords is very impulsive, okay? Impulsive tong card na to. So, may konting push akong nakukuha dito, my dear. Kasi hindi magandang combination tong dalawang card na to. Kung sa money and career natin siya ilalagay, okay siya. Okay to. Pero, dahil sa usapin to ng love, okay, dito sa area ng love, my dear, family, friends, and relationship is also welcome, ha? So, dahil nandun siya, my dear, sa area ng love, possible na magkaroon ng konting, alam mo yung parang hindi magets nung kabilang partido or nung kabilang side yung mga bagay na gusto mong mangyari. Or posibleng makaramdam kung sino man yung connected sa'yo ng pressure, okay? Kasi parang
sabi ko nga medyo ano ka nga yung energy mo ngayon is medyo makalat. Alam mo yung kung saan mo gusto pumunta, like meron kang gagawin dito, meron ka na namang gagawin dito, kung meron kang kasama dito, my dear, sa mga bagay na ito, for example, meron kang asawa, yung asawa mo, my dear, siguro ano siya, yung para bang alam mo yung parang it's really hard to explain. Parang mabubulabog siya sa'yo, my dear. Kasi parang may pagka-impulsive yung iyong desisyon, halika, ilipat na natin to. Tara, dalhin na natin to. Yung parang ganun na energy, my dear. Okay? So, you need to be very careful, my dear, sa araw na ito. Lalo na kung meron involved na ibang tao kasi baka magkaiba kayo ng energy. Maganda yung energy mo, my dear. Pero kung merong involved na ibang tao, medyo magdahan-dahan ka kasi baka hindi nila magets ka agad, my dear, yung gusto mong mangyari, 'di ba? Or baka maging maiba yung interpretation, baka makuha nila that you are being so bossy, 'di ba? Yung mga ganun, baka masyado kang demanding, yung mga ganyan. So, take it really, really slow. I think ang mangyayari dito, my dear, sa area ng love is be aware or magkaroon ka ng concern, my dear, sa kung ano yung nararamdaman ng ibang tao sa araw na ito kasi iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng energy, no? Iba-iba tayo ng nararamdaman araw-araw. Merong gigising ngayong umaga na to na very passionate, kagaya mo, gigising ka ngayong araw na to, May 25, very passionate ka, talagang ang gulo-gulo mo kung saan ka pumupunta, talagang kalat-kalat mo. Pero may warning yun, my dear, ha? No, may warning yun. Kailangan maging aware ka sa mga ginagawa mo ngayong araw na to, no? Kasi yung energy nga is nakaka-overwhelm. So, alalahanin mo yung mga original na plano mo. 'Di ba? Parang ano yan eh. Parang kunwari, okay, maglilinis ako ngayon ng bahay. Tapos, biglang all of a sudden matatapos yung araw, hindi ka nakapaglinis ng bahay. Anong ginawa mo? Ay, sumama kasi ako kila ganito, kila ganyan eh. Kila ganon. Nagpunta kami ng birthday, kumain kami sa labas, nagmowling kami, or ganito. So, anong nangyayari, my dear? Kahit na sabihin na meron kang ganito na energy ngayong araw na to, malaki ang posibilidad na hindi mo naman talaga itong mapakinabangan according dun sa gusto mo. Possible na hinihintay mo nga din tong ganitong energy, my dear. Like, matagal mo nang hinahanap tong energy na to, nandito na siya. Kaso most of the time kasi, my dear, pag dinadalaw tayo ng ganito na energy, yung energy natin is na ilalagay natin sa ibang lugar. Okay? So, tingnan natin, my dear, sa area ng money and career. Sabi ko sa iyo, Unite of Swords, maganda yan sa money and career. Kaso napunta siya sa, sa energy ng love. So, medyo may konting tension dyan. Tingnan natin sa money and career, we have here the energy of the Six of Swords. Yun lang. Ang Six of Swords is connected sa energy ng slowly but surely. Okay? Ibig sabihin, dahan-dahan. Okay? So, hindi sila nagmamatch, my dear, nitong gusto mong itong energy na to. Although maganda talaga ang King of Wands, my dear. Maganda talaga siya bilang overall energy. Pero nakadepende pa rin yan sa mga kasama niya na card. So dito, sinasabi, my dear, na posibleng hindi ka maintindihan ng mga tao ngayon sa gusto mong mangyari. Okay? Or baka ma-misinterpret nila yung mga action mo. Dito naman, my dear, kahit nasabihin mo na meron ka na nung fiery na energy, no, yung alab ng puso, my dear, na nararamdaman mo sa araw na to, posible naman, my dear, na yung sitwasyon mo talaga is hindi nagmamatch doon sa gusto mong, sa alab na nararamdaman mo ngayon. So, pwede yun magkaroon ng problema na naman. Kasi posibleng magdulot yun ng pagkairita sa'yo. Diba? Kunyari, gusto mo mag-start ng business. Ang problema, wala pa namang budget, di pa namang kaya. So, magdudulot yun, my dear, ng clash or ng problema sa'yo, my dear. So, just take it really slow. Sa tingin ko, my dear, ang pinakamaganda ngayon na energy is use your energy wisely. No? Hindi yung parang nagmamadali ka, hindi yung pinipilit mo yung mga bagay-bagay. It's more on malaman mo, my dear air sign, kung saan mo talaga ilalagay yung energy mo na yon. Okay? Kasi baliwala na meron ka nitong energy na to, pero hindi mo naman alam kung saan mo siya dadalhin. Okay? It's just more on parang hinahayaan mo lang talaga yung energy na yon na kontrolin ka. Which is, malaki ang tendency na
yun nga, yung mga sinabi ko kanina, magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa usapin ng love and posibleng magkaroon ng matinding pressure pagdating sa'yo, my dear, sa usapin ng money and career kasi nga, nakadepende yan nakadepende yan, my dear, sa sitwasyon ng buhay natin. And sinasabi dito, my dear, sa area ng money and career that you need to take it really, really slow. I need to put some example sa money and career. For example, nararamdaman mo ngayong araw na to, parang gusto ko bumili ng kotse. 'Di ba? Kung hindi mo i-analyze, my dear, yung current situation mo ngayon or hindi mo titingnan ng bibigyan ng atensyon yung financial status mo. Talaga yung pera ba na pumapasok sa iyo, posibleng magdulot ng pressure sa iyo to. So yung positive na energy na nararamdaman mo, which is pagbili ng kotse, okay, posibleng marami ka pang isasamang mga reason dyan. Kasi magagamit sa ganito, magagamit sa ganyan, maganda yan, di na tayo mag-aarkila, ganito, ganon, ganyan, ganyan. Kuha tayo ng pick up para ilalagay natin yung mga ganon to, ganyan, ganyan. Pwede, my dear, kasi king of wands yan. So possible na meron kang mga magagandang idikit doon sa gusto mong mangyari. Pero ang problema, my dear, is i-check din natin yung sarili natin kung okay ba? Kaya ba? No. So, rather than mag-focus ka sa ganun, tapos itingnan mo ay, ilang taon babayaran? 10 years to pay? Nay, naku, kaya ko ba talagang bayaran ng 10 years to pay? Tingnan mo na lang kung ano ba yung mga kaya mo talagang paglaanan nitong energy na to. Okay. Sira yung supa. So, ikumpuni ko muna yung supa. O kaya kung, di ba, may naaano ka sa sasakyan mo kasi gusto mong bumili ng sasakyan, baka ilaan mo na lang muna yung oras mo ngayon, my dear, sa paglilinis ng sasakyan mo, ganon. I-divert mo siya, my dear. I-divert mo yung energy, whatever mong, kung saan mo siya pwedeng ilagay na mag-a-apply, my dear, sa buhay mo ngayon, kung ano yung current situation mo ngayon, okay? So, kung napakarami mo pa rin talagang energy, my dear, at the end of the day, as in, umaapaw pa rin talagang energy mo, mag-workout ka. Maganda tong araw na to para mag-workout, para mag-jogging, tumakbo, magpapawis, mag-gym, mag-enroll ka sa gym ngayong araw na to, my dear, para ma-divert yung mga iniisip mo, 'di ba? Kung wala ka talagang paglalagyan ng energy na yan, my dear, mag-exercise ka, mag-workout ka para hindi yan masayang. Okay? Para 'di ba meron magandang mangyari. Okay? So, wina-warningan lang kita ng very, very slight. Okay? So, let's go tayo, my dear. Last card natin is message galing sa ating mga spirit guide. Message galing sa ating mga spirit guide. Anong gusto sabihin sa'yo ng ating mga spirit guide? Pero ang ganda ng King of Wands. Gusto ko yung energy niya bilang overall energy. Yun nga lang, yung supporting cards kasi parang hindi talaga siya umaayon. Okay, parang kinakailangan ng moderation. Okay, parang kinakailangan ng konting control talaga, my dear. Okay, so we have here, teka lang, the 5 of Cups. Okay, so sinasabi dito, my dear, hindi ibig sabihin na hindi mo magagawa ngayon ay hindi na mangyayari. Gusto ko yun. 'Di ba? 5 of Cups. Hindi porket, my dear, na hindi mo magawa ngayon yung mga bagay-bagay na yan, hindi na talaga mangyayari yan. Kailangan talaga, my dear, i-analyze natin, depende sa sitwasyon natin, yung mga bagay na gusto natin. Okay? Even though you have this flaming desire, this burning desire, my dear, ngayong araw na to, or talagang energy na hindi mo talaga ma-explain kung saan talaga nang galing, 'di ba? Pero you need to control it. Kailangan ikaw yung magmaneho, my dear, nito, at kailangan ikaw yung mag-apply nito sa buhay mo kung saan siya nararapat na ilagay. Yung magiging productive, yung magkakaroon ng result, yung magkakaroon ng magandang outcome, yung matutulog ka sa gabi at sasabihin mo, okay, mission accomplished, may nagawa ako ngayong araw na to, 'di ba? Kasi posible, my dear, na ang mangyari ngayong araw na to is kabaliktaran or reverse nung sinabi ko kasi 5 of Cups to. Baka ma-highlight ngayon, my dear, na hindi mo nagagawa yung mga gusto mo, hindi mo nakuha yung gusto mo. So, you have this energy, my dear, pero once again, malaking bagay na i-analyze natin yung current na buhay natin ngayon. Okay? And sinasabi ulit ng card dito, my dear, na hindi porket hindi mo nagawa ngayong araw na to, ay hindi na ito mangyayari.
baka hindi lang talaga ito yung panahon para mangyari yung bagay na yan. And kinakailangan mong respetuhin yon. And binigyan na kita, my dear, ng mga example, ng mga kung ano-ano, my dear, kung saan mo dadalhin tong energy mo na ito kasi talagang nakaka-overwhelm talaga ito. Okay? So, my dear air sign, Gemini, Libra, Gemini, Libra, and Aquarius, ito ang nasagap natin na energy, message para sa araw na ito. Kagaya po ng sinabi ko, my dear, dun sa bandang dulo bandang unahan, my dear, ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear.